igsoon, the book of Psalms, ika-116. Naan na ta sa Psalm 78, atong tiwason mga igsoon. Ang learning from the fathers, ika-unom kabahin. Learning from the fathers. Let's all stand, magampo ta. Among langit nun nga Amahan, nagpasalamat kami Lord once again sa imuha nga pag-atiman sa among kinabuhi Lord. Though mupakyas mi sa amo ang responsibilidad isip imong mga servant. Apan ikaw, faithful kaayo nga nagpadayon sa pagbuhi namo. Sa paghatag namong opportunity nga mainsakto namo ang among mga kasaypanan o mabuhat namo ang amo ang responsibility as a servant, which is to go and preach the gospel and to make disciples. Thank you, dear God, for your mercy. Thank you for your patience. And please help us, O God, to learn quickly and to change katong mga sayop namo nga mga binuhatan or mga practices sa kinabuhi that hinders us from bearing fruit. And thank you, Lord, once again sa imuha nga mensahe nga itudlo kanamo karon regarding rebellion from the book of Psalm 78. Tabangi mi Lord nga amo jud ning ma-learn ang experiences sa mga Israelites before so that we could avoid becoming a rebellious Christian karong panahon na. Please use me once again, dear God. Empower me sa pagwali sa imong pulong. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Katapusang bahin sa point number 7, mga igsoon, stages of rebellion in the wilderness. Ikaupat nga bahin o katapusan. So atong punag tulo ka stages sa pagrebuildi sa mga Israelites dito sa wilderness. Nakita nila ang pagluwas sa Ginoo nila mga igsoon, and it was extraordinary. Kung naapay mas labaw pa anang extraordinary mga igsoon, mauna na. Dili basta-basta nga pagkuha sa Ginoo nila dito. Luyo sa ilang pagka-rebuildi, luyo sa ilang pagkagahi og ulo, ang Ginoo nagpadayon og sunod nila, pag-protect nila, pag-guide nila, pagpakaon nila. But in spite of that, naagihapoy rebellion. Now, puna na itong tulo, letter K. Idolatry and apostasy. Imagino nimo, gipakita na sa Ginoo ang iyahang gugma nila, pero ni worship gihapon sila glain. Mas labaw na karon. Kaya nga naman, ang Ginoo ni guide nila, ang Ginoo naghatag nilag mga milagro. Do karon dili ta makakitag milagro mga kaigsunan, pero tanang milagro nga gibuhat sa Ginoo sa Old Testament dili kalabaw sa milagro nga gihatag sa Ginoo nato, which is eternal life. Kay kung muhunong silang sunod sa Ginoo sa Old Testament, mawala ilang kaluwasan. Walay makalupig sa milagro nga gibuhat sa Ginoo sa atong panahon. Nasakay ta sa mercy mga igsoon. The greatest miracle that God did sa dihang si Kristo naghatag sa iyang kinabuhi, namatay, gilubong og nabanhaw. Wa nay mulabaw pa nga milagro nga gibuhat sa Ginoo para sa atoa mga igsoon. Mao na nay pinakagrabe. Unya tanawa ang response sa mga tao. How many idols we have in our life? Nawala na tinuod ang atong mga graven image, pero gipulihan nato mga igsoon og bisag unsa na lang nga nibabag sa atong pag-serve sa Ginoo, nibabag sa atong pag-worship sa Ginoo, nibabag sa ato ang desire nga mamunga ta. Wala gyud namunga majority of believers today. Naghimo og kaugalingon nga pamaagi sa pagpangalagad kintahay pero walay bungahay. Magdaog bisita pero wa kay care nga mahimo siyang bunga. Kay lahi magunagod nga mahimong bunga kay timanon man na nimo. Pakanon man na nimo. Iampo man na nimo, murag imong anak ba?
So kung ikaw Kristohanon ka karon, anak ka sa Ginoo, kay baw ka luwas ka, pero wala kay giatiman sama sa imong anak nga imo jud nga gimatuto sa pulong sa Ginoo, wala pa ka nakatuman. Nganong wa ka katuman? Possibly na ay mga idol sa imuhang kinabuhi. Unya kani idolatry mga igsoon, apostasy magina ang sunod ana. Rebellion escalates into worship of false gods. Mayong ka nga, wa man ko'y gi-worship false gods, pastor. Mga igsoon, false god could be in any form. Ang pinaka daghan nga nag-worship ani nga God, mga igsoon, karong panahona, kaning money, no, mo na majority nga gi-worship sa mga Christians karon. Money is the reason why you cannot serve the Lord. Gipuli lang nimo og pagpangita og kwarta. Mo na magluya ka kay wa ka kakita og kwarta. Gitabangan tag resources kung wa kay makita ka kwarta, maluya ka. Mura gyud mga Israelites sa una, no, nga giyahan sa Ginoo. Unya pagkahuman makakita og problema, maluya. Are you listening? No? Subaya ang pagkuan sa Ginoo nila. Nagbagutbot sila kay gutom, gitagag mana. Lipay sila, pagkahuman reklamo na sad. Uhaw, gitagag tubig gikan sa bato. Lipay sila, pagkahuman reklamo na sad. Wag yun. Parihas ra mga kaigsuonan. Lain-lain nga situation, pero pare-parihas ra gyud og reaction ang mga tao. Psalm 78, 56 to 58. Ingon sa Bible, yet they tempted and provoked the Most High God and kept not His testimonies. Imagine na, giunsa sila sa Ginoo, unsay gipakita sa Ginoo nila. Grabe ka milagro mga igsoon. Human naman sila katabok anis dagat. Human na sila giyahi og pillar of cloud and pillar of fire. Human na sila pakana, paimnag tubig. Human na, gipakita na sa Ginoo, unsay kaya sa Ginoo to sustain them. But look what they did. They tempted and provoked the Most High God, ug wa sila nituman. Wala nila gikip ang commandments sa Ginoo. Iyabon na to, karong panahon na mga igsoon. Unsa na may nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Luwas na magka ka. And that is the greatest miracle that God did. Maunay pinakagrabe. Ug imo nang nadawatan. Then what? Every time you disobey God, you provoke Him. Every time you did not obey His command, you provoked Him. Unya, magwonder pa ta nga nagkalisod. Magwonder pa ta nga naglain ang atong paminaw sa atong kinabuhi. Nagwonder pa ta mga igsoon nga fruitless ta. Nagwonder pa ta nga nung wa ta gamita si Ginoo. The reason is we provoke the Lord. You're trying to do something else that is not being instructed by God. You provoke Him. Mura mo walay mga anak, kamo mga parents na. Di ba nakay gisugo sa imong anak niya, lain gyud iyang buhaton. Mura gahagit ba? Di ba ma-feel na to mga igsoon nga di gyud ta malipay. How about God? Everything is written. Sundon naman lang ni nato mga igsoon. Mo bito ang giingon sa Ginoo, obedience gyud. Obedience. Para moabot sa ato ang panalangin. Pero di man nato gikip ang testimony. Pareha ra man gyapon problema ha before. Grabe na milagro. Niya mag-ampo ta, daghan na kita gi-claim nga answered prayers. Pero when it comes to following and keeping the commandments of God, dili ta faithful. Nakasabot ta igsoon? Unya, sa atong kagahi og ulo,
Madamay yun ang pastor. Oy, kay maglain man ang pagbati sa mga membro sa pastor. Ang pastor yun may mukha. Mo na, kasagaran sa mga pastor karon, uyunan na lang mga membro. Dili sa lighthouse, mga igsoon. Dili sa lighthouse. Mao na, naarag yun na. Imuhan desisyon kung panalitan. Di na ko kaanto sa aning Pastor Gonzalo eh. O mo na, balita na kayo. Ano, mga membro Pastor Gonzalo, di kaantos kay istrikto kayo. Di oy, ang Bible mo istrikto, mga igsoon. Maybe na yung mga pastor ni compromise na lang para to keep the numbers. But God is not asking us to keep the numbers. God is asking us to keep the servants who serve the Lord faithfully. To guide them, to teach them, to feed them with knowledge and understanding. So if you don't want to keep that knowledge and understanding, that is why you will step out. Hindi nakakaanto sa pagtudlo. Pero kung imo nang gi-accept and then God is using you, what a joy! What a joy! Di ka kasabot sa joy sa dihang nangalagad ka, mga igsoon. Di ka kasabot yun. Mura na siya negosyo ba? Pwede kapuyan mo, pero pagka daghanang halin, kapuyon pa ka na. Di ba mawain mong kapoy? Ingon na sila sa pagpangalagan ba? Kapoy kayo, pero grapihas panalangin, oy. Kaya dili naman kwarta, mga igsoon, ang panalangin. Kalipay nga di ka kasabot. Pero sa tapukan pagkakwarta, pero huot kay mong dughan, naglagot ka, naglain imong paminaw, panalangin ba na? O na-bribe ka sa yawa, mga igsoon. You have the money but you don't know what to do. When God give you treasure, you will know what to do. Kay bawo kag unsay buhaton na. Pero di nimo i-keep ang testimony, di nimo i-keep ang word sa Ginoo. Unsay gibuhat nila 57, but turned back and dealt unfaithfully like their fathers. They were turned aside like a deceitful bow. Paita na deceitful nga bow? Di ba mao na launching kuan sa arrow? Unya deceitful. Mangunay. Usbon ang direksyon. O tanawa ang mga membro. Imbes ang tirahon ang kaaway, ang pastor mo'y tirahon. Unsa naman ay mo gikuptan deceitful bow? Tanawa ha? They turn back. Wala sila ni padayon sa pagsunod. 58. Ngano man, for they provoke him to anger with their high places and moved him to jealousy with their graven images. Naa sila'y mga idols. So tiyan mo mga igsoon, every time nga dili nimo mabuhat ang gisugo sa Ginoo nimo because of anything, that is your idol. Amen. Amen. Whatever it is. Appeal na imong family, children, wife, appeal na. Kung mo na nahimong babag, nga dili nimo mabuhat ang gisugo sa Ginoo nimo. Your job, your business. Bisag unsa pa na siya ka-noble tan-awon sa kalibutan, mga igsoon, but it hinders you to bear fruit. Maura magyunay gipangayo sa Ginoo. Binuang kayo na huna-hunaon, daghan kay kag mga charitable kintahay nga mga buhat, but you have no fruit. Para asa man to imong mga charitable works? Para asa man to ang imong pagpangalagan nganong wa man kay bunga? Para ra to sa imong kaugalingon. Dili to para sa Ginoo. Kay kung para pa to sa Ginoo, giintriguhan na kag bunga. Dili man kita may makakos ana nga mahimo na siyang fruit, mga igsoon. Nakita sa Ginoo nga ni-obey ka. Nakita sa Ginoo nga desire ka. Nakita sa Ginoo nga kasaligan ka. Mo nang namunga ka. Ayo jud kuno na mga igsoon nga mamunga ta kay naling kamo ta. No. Namunga ka kay giintriguhan ka.
Hinumdumi iyan as Ginoo mga katawhan. Kita servant sa Ginoo mga igsoon. Siya'y mupili og tao kasi luwason. Ipaatiman niya sa imuha. Apan kita wata kay baw mo ng tanan atong ingnon. Pero sa dihang nakita sa Ginoo nga nangingon ka, ang imong desire tinuod, nag-desire ka nga maka-disciple ka. Intriguhan ka sa Ginoo. Pero kanang imuhang pagsulwini kitahay paghatag-hatag sa gospel para lang makahatag ka, kita na sa Ginoo. And that is the reason why until now, fruitless ang Kristohano. That is provoking God, mga igsoon. Kay naata sa atong high places. Pasabot na ng high places, labaw pas Ginoo. Nibabag sa atong relasyon sa Ginoo. O tanawa, chikapay mong kaugalingon. Unsa may rason nganong di ka kabasa Bible? Unsay rason nganong di ka kasimba usahay? Unsay rason nganong wa ka namunga? Unsay rason nga wa kay time mga kaigsunan sa pagsunod sa gisugo sa Ginoo? Mauna ang imong high places. Atong gipasuya ang Ginoo. Mabito na sa tanan mga resources or anything mga igsoon, mo kuan lagi na mo babag na sa akong pagpangalagan, sa akong commitment sa Ginoo, di ako ginay padaplin. Nakasabot ta. Ipadaplin jud na ako. Bisan pa ako naka-commit ko nila, pero ni bangga ba sa akong commitment sa Ginoo kay una gyud na akong commitment sa Ginoo. Kay mahimo niya tong high places. Nya jealous God ba ani atong Ginoo? Liman ko, and move him to jealousy with their graven image. Pero panalitan sa relasyon ba? Kung magselos na mo asawa, nindot pa ba mga igsoon nag-atong kinabuhi is panimalay? Ha? Either of the two. Kung panalitan magselos na ang bana sa asawa, nindot pa ba ang relasyon? Makaguba mga igsoon. That is why ayaw tuguti nga ang yawa maka-insert sa imong kasing-kasing anang idolatry. Anything that hinders you from following God, from obeying God, that is your idol. That is your high place. Nga imong gibabag mga igsoon. Letter L, God's rejection and judgment. Dili pwede nga palabyon na kas Ginoo. Moabot ang panahon, hukman ka. The culmination of rebellion, unsa man na, rejection and loss of divine favor. When we pray, we are asking God's divine favor. Do you agree? You will lose that. You will lose answered prayer. You will lose divine favor. Sa kanang naglihok-lihok taan ni kalibutan na, diyo mga igsoon, nangayo ta sa Ginoo og please Lord, favor. Lord, gamayng favor. Because God will give favor if your heart is right upon Him. Kung ang imong tinguha para sa iyang himaya, mga kaigsunan, He is our provider. Mao na ang atong tan-awon gyud sa atong kaugalingon mga igsoon. But rebellion, mao man imong cause nimo nga di ka mosunod. Kay nagrebelde naman ka. Naa na siya'y utlanan mga igsoon. Naa na siya'y mga resulta. Mao nang rejection. Mao na nga bisag unsaon nimo og kuan ni sud ka. Ato ni suwayan ni ingon pastor be, puro reject. Nganong ikaw gi-reject, nganong kami wala. Nganong ang uban wala gi-reject, nganong ikaw i-reject. Maybe in your heart na ay rebellious spirit. Mao nang ato gyuning bantayan mga igsoon, gamay lang nga atong reklamo sa buluhaton sa Ginoo, that is already counted as rebellion. Kay madunggan man gud sa Ginoo gud.
Madunggan as Ginoo si Moses wa kadungog. But ang Ginoo ningon ni Moses, Moses, hangtod kanus man na ang mga tao magsigig bagutbot nako. Gamay lang ang reklamo mga igsoon. Reklamo ka kaya po. Sige lang tagtuduga yan oy. Nadunggan as Ginoo. Kapuya ni oy sige lang kita rin suguon ani nadunggan na sa Ginoo. Are you listening? Tanan nga imong reklamo sa baa po na gining among igsuon sa pagtuo diri oy. Ay na nagpaminawa. Kay mo saba man nagsamot og imong paminahon. Mura tagwa nagpuyo sa kalibutan perting sa baa. Pero kung tagaan nimo atensyon ang saba gyud na siya. Pero kung dili nimo pansinon, wa jud ka kabantay nga saba. Nakabantay mo ana? Mura ka wa kasuway lakaw anang syudad mga igsoon. Saba sa syudad dili. Pero nganom lagi nga peaceful magkay kang galakaw, di magkamen, huy, ay mong saba, uy, sabaa ba ninyo? Nagpinsada ko diri. O ato kas karbon, mangarbon ka. Magpinsada ka dili. Magpinsada ka, uy, pero diri, saba kayo, sabay. Imo ino ng tanan nas karbon, hilo mo! Nagpinsada ko. Letatag piso man lang. Pinsadahon pa na mo piso or then imong paliton. Di kakapahilom ana nila. Pero imong gisyat ang imong ear sa mga saba. So pwede na ito na buhaton diri. Focus, butangig rinda mga igsoon. Ang imuhang igdulungog sentro ngadto sa mensahe. Sentro ngadto sa Ginoo. Dili kay magsige ka, sige mo kag pamantay good. Sige kag pangita og kanang isyu, sige kag pangita mga kaisunan og kana bitaw headline. Mo na problema. Paminawa ang pulong sa Ginoo. Nindot kaayo mga igsoon. 59 to 60. When God heard this, He was wroth and greatly abhorred Israel. Kanang abhor mga kaigsuonan, sakit na. Pero ang gingon sa Bible, greatly abhorred Israel. Kinsa na si Israel? God's chosen people. Kinsa si Israel compared to us? Kung gibuhat ta si Ginoo sa Israel, nato pa kung magginahi ta. Imagine na mga igsoon. Sa dihang madunggan sa Ginoo kanang imong rebellion, makit-an sa Ginoo ang imong mga yawanon nga mga buhat against His work. When God heard this, nasuko siya. Mao ginay ato likayan mga igsoon nga ang Ginoo masuko nato. Unya kita ra ba abusado kita sa mercy sa Ginoo. Mayon dayta nga God is merciful. Pero kay baw ka nga ikaw nagpabadlog ka, kay baw ka nga ikaw sikag pangaway, kay baw ka nga ikaw yawanon kay kag utok. Unya nagtago ra ka mga kaigsunan, God is merciful. I'm just a human. He understands. Pangayson, kung kasabot ka, kung kay baw ka, nga nakay gibuhat nga dili maayo. Pero, imo nang gibuhat, tungod kay merciful ang Ginoo, wa ka nalipong. Ganong imo man tuyo tungod lang kay merciful ang Ginoo, nalimot ka nga siya just? Muna sa dihang nadunggan sa Ginoo mga kaigsunan, perting sukuan niya. Perting sukuan niya. Muna iyang gilikayan, iyang reject mga igsoon, ang Israel. 60. So that he forsook that tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men. Iyahang forsook. Gibiyaan niya.
Mo na ma-feel na to sometimes mga igsoon, mo na bag dungog bag ako sa Ginoon. Nga ma-feel bigyan na nato ka ng bugat ka iba atong espirituhan ng kinabuhi bitaw mo nag-dragging ka istanang. Kaya di man bisag na akas kalisod pero gaanas pangunahon na ni mo eh. Kaya sometimes trials magunagod. When God removes the material things, diha ni mo, what will you do and what will you feel? Tanaw na si Ginoo. Because God will never stop trying His people. Diba? Tried 7 times para mahimo kang gold. Yun ka nga, sobra na sa 7 times, Pastor. Ikaw pa'y magbuot sa pag-ihap sa Ginoo. Di man to sa Ginoo ang uban. Imo raman to tinuyuhan. I-try ka sa Ginoo, wag ka kapasar. Balik na sa. Tingali, kita wa pa ta kapasar sa usa. Anang 7. Hapit na lang mo panaw, aning kalibutan. Wa pa ta kapasar sa usa, sa 7. Nya mayong ka nga, sobra na sa 7, Pastor. Ayo pag-ingon, oy. Ang Ginoo, kabaw siya, di ko siya masayop mga igsoon. Pero kung dili, jug ka, maminaw niya. Kamausad siya mo forsake. Lastly, letter M. The consequence, sakit kayo. Loss of glory. God's presence departs. Rebellion leads to ruin. Maguba magyuta. Kung biyaan na ta mga igsoon. Tanawag ko sa nitabo sa 61 to 64. Unsa may nawaan eh. Verse number 61. And delivered his strength into captivity, and his glory into the enemy's hand. Question. Unsa may strength sa Ginoo nga gihatag niya sa Israel? Unsa may glory sa Ginoo nga gihatag niya sa Israel? Nga iyang gibalhin dito sa kaaway, unsa man? The Ark of the Covenant. Kamantay mo kung asa ang Ark of the Covenant, tuwa dito ang kadaugan, tuwa dito ang himaya sa Ginoo. Ug nahitabo na mga igsoon nga gitugot sa Ginoo nga nakuha sa kaaway ang Ark of the Covenant because of their rebellion. O nagitawag ikabod. Wala nila gibuhat, wala nila gikip ang commandment sa Ginoo, then gi-allow sa Ginoo nga mawala diha. Mao biya to ang covenant sa Ginoo nga kanang iyang ug naa diha ang kadaugan kung naa ang Ark of the Covenant diha. The glory departed. Sakit nga panghitabo mga igsoon kay ang Ginoo gyud nag-allow and delivered His strength into captivity. Kinsa goy kaaway nga able mo keep mga kaigsuonan sa strength sa Ginoo? Nobody. Mamatay gud kasi mo gunit. Pero gi-allow sa Ginoo. Nakuha gyud mga igsoon. In verse number 62, He gave His people over also unto the sword, and was wroth with His inheritance. Tanawa, nasuko ang Ginoo sa iyang nahatag, iyang gidestroy. Iyang giguba. Ug ang iyang mga katawhan, iyang giintrigo sa mga kaaway, nangapildi, mga kaigsoon. Diya pa ay, sakit kayo, 63. The fire consumed their young men, and their maidens were not given to marriage. Ang mga young people, paglaom sa sunod nga generation, apil. Tungod sa rebellion. Tanawa mga kasimbahanan karon, makita batag strong nga mga young people nga ready musunod sa paggunit sa rinda mga igsoon sa pagpangalagad.
Natanawa ang mga batanon karon. Kung dili nimo tagad kalingawan, dili nimo makip. Kaya ang ilang kalingawan tuas kalibutan. So mga kasimbahanan karon kinahanglan mo adapt sa kalingawan nga gihatag sa kalibutan para ihatag sa mga young people so that the young people will stay. No! Dapat ang reason nga nang mo stay ka young people because your joy is in the souls of men that got saved. Dapat maunay kalipay sa mga young people. Mo na kamo nga naa sa young people's department. Ayaw jud og exchange mga igsoon nga ang joy, dapat ang joy sa usa ka batanon naa sa soul winning, naa sa paghatag sa ebanghelyo, naa sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo, dili sa mga kalingawan nga sama nga gihatag sa kalibutan para makip nimo ang mga batanon. Dita mo adapt unsay style sa kalibutan mga igsoon. They should understand where joy came from. Ilisa na tog happiness. Joy ang gikinahanglan nila mga igsoon. Patay ang tanang young men. Wala nakatudlo ang mga older people. Muna nahitabo sa mga churches. Because the older people in the church doesn't care about serving God. Amen. The young people cannot see an example how to do the ministry of the Lord. Mo na tudlo sa Ginoo, ipasa ngadto sa mga batanon. Unsa may nakuha sa mga batanon sa mga amahan karon? Unsa nakuha sa mga batanon nga babae sa ilang inahan karon? What examples are we giving them? O di ay example diri o. Nadaot og apil ang mga young people. Nadamay sa sipyat sa mga ginikanan. Ug mahitabo gihapon ni karon mga igsoon. Verse 64. Tanawa. Their priest fell by the sword and their widows made no lamentation. Ang kanang paglament pag naay mamatay mga igsoon, especially for the widows, usa na siya ka action ba nga kanabitong nindot siya ba nga makita nila nga ang mga widow nakalament. Pero sa mga panghitabo diri mga igsoon, hasta paglament di na nila kaya. It's too much. It's too much to bear. Kay buhaton man na nila publicly. Makita sila sa mga tao. Mo na practice sa Israel sa una. Nga pag mag-mourn na gani ang mga widows, mura ba na sila sa public ba, makitaan sila. Pero why widows nga nakitaan mga igsoon? Wala na nila na kaya. Laliman ka, ang ilang mga men, patay. Ang ilang mga young people, patay. Ang ilang priest nga mao'y tinubdan sa mensahe sa Ginoo, patay. Oh, makalamit pa ka widows? Wa man patyas Ginoo ang widow. Survivor man ang widow ani. Pero wa na sila di na nila kaya maglamit. Dangerous ang rebellion. Again, it is not the pastor that listens. It is not the pastor that watch you. It is God. Wala na yun sa kumingking ang kasakit nga ma-feel sa pastor sa diyang mo rebuilde ang mga membro. It goes to God. Amen. Mao na sakit ang balik mga igsoon. Because God's justice moabot yun na siya. No? Dili masagang niyo Di yun masagang. Lose of glory. Lose of glory. Hilaliman ka na? Pagkawagtang sa Ark of the Covenant, moninit dabo. Moninit dabo mga igsoon. Sa sunod na tong isgot ani, ato ipakita ang mercy sa Ginoo, luyo sa kagahig-o sa mga tao.
Kaya nagpabilin man. Ang mga pinili is Ginoo nagpabilin diya. Kaya naa magyoy mga tao nga nagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Mo sila may tabo karon sa mga kasimbanan. Dunay panag-ayag mga igsoon, nay mga lagpot. Dunay panaglimpyo, dunay hugaw gyud nga matangtang. Og kita nga nabilin, dapat di ta mag-uol la si kuan matangtang jud kag apil ngano nag-uol man katong hugaw nga natangtang. Kamo mga ligo mo. Kung panitan ka ng imuhang banyo, piting putia sa imong sahog ba niya, makita gini mo mga libag ba nga tangtang agoy. Mag-uol ka nga natangtang na imong mga agit-it. O malipay ka. Mga igsoon, ang imo lang isiguro, dili ka agit-it. Kaya matangtang magkag-apil. Diba? Di ka libag. Kanang libag og utok ba? Libag man na sa Tagalog, nang agit-it. Kanang di ka libag og utok. Kanang hugaw og utok ba? Para ma-avoid ni nato mga igsoon kanang rebellion. Nagsugod maguna siya disobedience. Ginagmay nga disobedience. Unya, defiance. Tinuyuan na gyud nga disobedience. Rebelde na ka. No? Lahi ka ni rebelde, kuyaw na magyud kayo ni. Lisod na jud kayo na nimo sa ligan mga igsoon. And it takes God's mercy, God's power, God's word to heal a rebellious people. Kay mao man na ilang gi-forsake, mao nang nahimo silang rebelde. And if they are going to take back the word of God and to study and to live according to what the Bible says, healing pud ang ilang madawatan. Pero kung dili sila mobalik sa Ginoo, mao nang ang Ginoo mutangtang jud. Kung ang pari wala gi-spare sa Ginoo, kana pandi pari. Kung ang pastor dili i-spare sa Ginoo, kana pang membro. Naminaw ta mga igsoon. We are not permanent here. We are replaceable. Replaceable gyud ta. Mo na di gyud ta mapasigarbo sa atong gilingkuran, di ta magpasigarbo sa atong posisyon. From the members to the pastor. Di gyud ta magpasigarbo mga igsoon. Ang mga pastor di gyud pwede kaingon ako'y pastor. Uy, pwede ka di papawaos mga membro, but God can remove you. Muna pag nahimo na mong pastor ay gyud padak-an na imong ulo. Stay humble and stay strong. Preach the word of God according to what the Bible says. Kung unsay gipawali si Ginoo, it doesn't matter kung sakit o dili. Ihatag kung mao'y gihatag sa Ginoo. Usay, mahadlok naman ta. Ayaw jud kahadlok mga igsoon. Ug kamo pod, mga igo mo, salamat mo sa Ginoo in town. Dili kay, tuwa na pod. Say tuwa na pod. Wa jud ka kita sa imong sala, tuwa na pod, nisuod na pod. Dapat mo na yung mabantayan ni mo. Nalain na pod ka, tuwa na pod. Sige, di ka pabilin ka da, igo ka, mato kong simbahan. Hawa na lang daan. Di ba? Muna, ikabot mo diri, ready ka. Tanawa, di, igo ka. Lord, sorry Lord. Naglain akong buot, Lord. Sorry kay Lord. Nakasulti ko bati, Lord, sa akong asawa. Nakasulti ko bati sa akong bana. Sorry, Lord. Igibadlong kas Ginoo. Di ba? Pasalamat ka kay pinangga manggod ka mo nang badlongon ka. Pero pag nahimo na ka rebuilde, badlongon manggod ka. Mao ra gyapon pulungan, no? Mao na badlongon ka kay pinangga kas Ginoo. Yung anong badlongon man ka?
Kaya nahimo na ka rebelde. Oh. Maurag yung pulunga ba, maglibog ta. Pero nakasabot man ka mo. Oh, ato na nibantayan atong kaugalingon. Do not let the devil drive your brain. Let God be the driver of your life. So, praise God for this message, mga igsoon. Pasalamat ta aning mga amahan. Diri nga ato na nakita nato ilang failures. Damay ang mga young people. Karon sa ato ang panahon, mga igsoon, tanawa ng mga young people, madamay na sila kung magginahi ka sa imong ulo. Magsugod na gina sa ginagmayng pagsupak. Sa ginagmay nga pag-negative. Dihara na magsugod. Mudako na, di ka kabantay, padako na siyawa. You cannot be part of the progress of the church. You cannot be part of the battle. Di ka makigubat ba? Di ka makig-away, you turn back. Di ko anak, di ko kauyaw na nagigilid ni pastor. So di ka mo apil sa gubat. Unyag makadaog nami. Magunsa man ka. Ikay mo da sa banner, daog nami! Kay gipangkapoy pa man nagpakigubat. Ikaw mo'y una magsakasaka sa banner, daog me, daog me. Okay, daghan pa kay kagkusog, iwara-wara. Pero ang kalipay sa mga nakigubat, dili gyud mapasa sa imo. Kay ang panalangin sa Ginoo tuwa sa nagtrabaho. Tuwa sa nakigubat. Karon ato ning gubat, mga igsoon. Pila na katuig wala gyud nahitabo sa atong pagkigubat. Kay nagpabilin ta nagkigubat sa atong individual problem, which is God's problem. And God has given us the solution already. I will provide all your needs, but you serve me. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Solve ang atong problema. Pero giproblema gyapon nato. What about our needs, Pastor? Naana gisulbad na lagi na sa Ginoo. Ayaw kabalak ang ugma. Nakasabot mo sige ingon sa Ginoo. Ayaw kabalaki ang ugma. Kay sufficient ang Ginoo mo supply sa imong panginahanglan ugma. But what you need to do today is to serve Him faithfully. Do not be a rebellious person. Do not disobey His command. Pangitaag yun imong kaugalingon nga libre na ba ko sa pagpangalagad sa Ginoo? O yun na imong pangitaon, mga igsoon. Kaya kung dili pa ka libre, I'm sorry to tell you, naa kay gidisobey. Kaya nga nung wa man jud ka na libre. Di ba? With all the things, with all the tools that can set you free, you are still in bondage. What happened? Disobedience. And disobedience, nagkuha na siya, nagsunod sa imong faith. The reason why you disobey, because you cannot believe. Damay-damay na na, mga igsoon. Damay-damay na na. So ato ning ibalik sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Kaya naara magyudin diri. We do not keep His commandments. Wa na to gi-keep ba? Wa na to gi-kuan ba? Wa na to gihipos sa atong kasing-kasing. Wag ato sige hinumdum magsugo ro bagkus Ginoo da. Ang Ginoo ra bay gasugo na kuan ni, di ba kun lang sugoon mo kana mga importante nga mga tao? Di na nato i-apil ang pastor kay kalimtan man ninyo ang sugo sa pastor. Depende mo kunag, importante ba ninyo ang pastor o di? Pero na importante ba para nimo, importante ni siyang tawhan na, suguon ka. Di gyud kakalimot di gyud mo tulgan. Nakasabot mo ison? Di gyud mo tulgan, imo ginang buhaton. Kaya nga naman, importante ni siya, dapat mahuman ni. Adi na nato ni kuanon. Nakay na ibgan, batanon pa ka, nakasuway mo ani tanan. Uni ang imong naibgan na i-request. Katulgan mo?
Kay narabay uban kaning mga dalaga mag-abusar ba ganahan ni siya nako ay ako ni suguon. Pabuhaton ko ni sa akong project. Ang mga lalaki in town maning kamo to, kamo nakasuway mo ana wala. Di ni mo katulgan oy ngano man puntos na ni. Importante ang nagsugo. Nakasabot ha? Illustration na mga igsoon, but at least it clarifies. Is God important in your life? Mao na diha. Nam si sugo. Siya may gasugo, ani gisugo ra ko niya. Nga ingnon mo. So, minus na lang ako. Word of God man eh. Mamunga ta. Nya para mamunga ta, mo nang naay gihatag ang Ginoo nato nga strategy so that we could bear fruit. Iya man ni tanan, di man ni ako mga igsoon. Unsa goy akong kaya nga kanang mauna-huna og mabuhat mga igsoon kung wa siya. Kay panaminaw mo. Oh, unsa siya ka importante sa imong kinabuhi para librehon nimo imong kinabuhi para sa gisugo sa Ginoo. Ginoo na gunay nagsugo. Di nimo ihunong na imong gibuhat nga mo'y nakababag sa imong pagtuman. Ikaw na lang mo decide ana. Insulto na mga igsoon sa nagsugo. Unya na Lord. O kana di mo kasimba, kamo na lang mag-igo ana sa Ginoo. How important He is in your life. Pagsimba gani, dili na mo mabuhat kana pang mag-atimad kag kalag. O mo nang waka intrigo is Ginoo kay nakita niya nga dili siya importante sa imong kasing-kasing. Make God the most important person in your life. Then you will see unsay working sa Ginoo sa imong kinabuhi. Are you listening? I hope that we understand. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for the message that you have given to us today. I pray, dear God, that you will help us, Lord, to keep your words always. Because only your word could guide us sa paglakaw na mo aning kalibutan na puno sa sala, Lord. Ikaw ginakahibaw sa dalan nga amo subayon. Ikaw nakahibaw sa mga butang nga dapat namong buhaton. Ikaw ang nakahibaw sa mga choices nga angay namong pilion. And please, Lord, help us nga mosunod gyud mi sa giya sa balang espiritu. The still small voice, O God, nga magtingog sa amo ang kasing-kasing. Please allow us, O Lord, nga makasunod gyud mi ug dili mi mahimong disobedient children that makes us one day a rebellious servant. So please forgive us kung naglangay mi kay disobedience na gyapon na. But tuguti, Lord, nga makat-on gyud mi og obedience. Sometimes we cannot understand your guidance. But as long as it is for your ministry, ikaw ang nag-guide na mo, ikaw ang nagsulti, please help us to do it because we believe that one day we could understand. But please help us not to disobey you. Thank you, Lord, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.